habang nag-a-acronym si Sister Medi, kaya hindi ko nakuha. Ako naman yung nag-a-acronym. Salamat sa Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. To God be the glory. Yan lang po. Okay. Balisa naman ang kay Sister Medi. At si Sister Mercy naman, Mercy 1. Good morning po sa ating lahat. Tunay nga pong ang mensahe po ng ating Panginoon ay talaga pong ulit-ulit na ipinapaalala po sa atin ng Panginoon. Yung takot at balisa ay halos magkaparehas. Pero parang mas matindi yung takot. Takot ka sa mga bagay na gano'n. Nakabalita ka lang, may bago na namang darating na virus daw. Ayun daw ay gano'n. Sobrang kang takot, nakabalita ka ng halimbawa, ay meron daw ngayon, dinudukot si gano'n, si ganare, hindi daw nahabol. So, iba yung takot at balisa ay talaga pong alos magkapareho. Pero medyo maano yung balisa yung balisa talaga, parang parang anxiety yun. Kumbaga, pag ikaw ay sobrang balisa, hindi ka mapapakanali, ikaw ay aligagabaga, lagi kang nag-aalala. So, ang sabi sa napakaganda po ng ating pong ginagawa ngayon po sa ating morning devotion na tunay nga pong sa akin ko na lang po napatunayan na magmula po nung ako ay makasali po dito sa pagkamero po tayo ng ako po ay nakasali dito. Yung sobra ko pong pagkatakot, sobra ko pong mabalasahin, ang po totally nawala ay yun po ay nababawasan. Dahil ang ginagawa ko po kapag po ako po naupo dito sa may kantong rin ng aking mesa, nagbubuklat po ako ng Bible at ako po ay binabalik-balikan ko po yung mga devotion na atin po pinag-aaralan tuwing umaga. Kumbaga, tayo, sa ating buhay, hindi po edad, hindi po nangangahulugan na tayo medyo nasa magulang ng edad, ay tayo kukunin na ni Lord. Dahil po sa panahon po ngayon, wala pong edad na kinukuha po si Lord. Kahit nga po pinagbubuntis ka pa lang o isinilang ka pa lang, bata ka pa lang. Pag po talaga yun na po ang ating oras, ayun po ay ating oras na. Yun nga pong iba na maiedad na talagang umaabot po ng 100 years. Higit pa. Ano po noon yun? Ewan ko po ngayon kung hanggang ilang po. Sabi hanggang 70 raw. Pero hindi po hanggang 80, 90 po yun. Kumbaga, huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot. Dahil ang sabi nga daw po ay, pag tayo nabalisa, pag tayo natakot, isa na din po yung kasalanan Dahil nawawalan tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano po? Kaya lagi po nating iisipin, pag tayo nababalisa, pag tayo natatakot, isipin po na natin lagi na kasama po natin ang Diyos. Ang Diyos na kasama natin magmula noon, ngayon, at magpakailanman. Huwag matakot, mabalisa. Amen. Amen. Po, ayan. So, sino pa po? Ako po. Sige po. Good morning po. Nakakatuwa po talaga ang mensahe ng Diyos sa atin araw-araw. Ano po, kahapon ay takot, ngayon na may pagkabalisa, ay magkasama yata po iyon. At lahat po tayo talaga dumanas. Ako, naranasan ko rin noon yung sabi ko nung maliliit pa ang mga anak ko. Sabi ko, ano po kaya papapag-aralin na rin aking ito lang naman ang kinikita ng aking asawa. Kumbaga, nagtatricycle lamang. Tapos malilim, sabi ko, tapos mama, kita ko yung aming bigasan, wala nang laman. Pero sabi nga, pag talagang tayo ay word of God na, yun na yung mag-aaliw sa atin. Ano po? Naalala ko po yung sinabi ng Panginoon. Sabi, bakit ka ba anak nababalisa? Ayun yung mga ibon sa parang, hindi nagtatanim, hindi nag-iipon sa bangan, hindi ko pinababayaan. Kayo pa kaya na mahigit kayo kaysa mga libo-libong maya. Kaya kumbaga para po talagang napakahalaga po talaga ng tayo ay mayroong salita ng Diyos kasi yun po yung magpapatibay at magpapatatag ng ating pananampalataya. Tapos, kanina lang, naroon din, nabalisa din po ako kanina pagkagising ko, ano ba yan? Ang aga ko namang mabalisa. Kasi kumbaga parang, ako po kasi ay may nararamdaman sa aking sarili na
hindi ko pa, sabi ko, Lord, nandun din yung pagkatakot ko. Sabi ko, paano kaya kung, sabi ko, Lord, bakit ba ito ay doon pa tumubo? Kasi kumbaga para pong nararamdaman ko kasi yung leeg ko ay lumalaki. Kumbaga parang sabi ko, Lord, bakit kaya din ni Ari tumubo sa lalamunan ko? Ito'y malapit na sa sabi ng matatan. Pag malapit na sa lalamunan, malapit na yung sabi ko, ayoko pang mamatay. Sabi ko gano'n. Sabi ko, Lord, ayoko pang mamatay. Sabi ko gano'n. Kasi marami pa akong plano, marami pa akong gustong gawin. Ayun, yung paglilingkod ko sa iyo, hindi pa talaga sapat. Sabi ko gano'n. So, napakaaga kong mag-alala. Pero sabi ko nga, ba't ba ako nag-aalala at nababalisa? Si Lord lang naman ang may alam ng lahat ng bagay at may control ng lahat ng bagay. Kaya kumbaga, napatawa naman ako kasi kumbaga parang yung salita ng Diyos ay naaayon. Siguro kaya nga talagang ibinibigay ito sa atin ng Panginoon kasi nga, alam ng Diyos na bawat isa sa atin ay may mga alalahanin, may pagkabalisa at pagkatakot sa ating mga buhay. Ano po, kahit na po sabihin natin na ang Diyos ay alam natin hindi tayo iwan ni Pabal, pero hindi pa rin po natin maiwasan yung mag-alala at mabalisa. Pero sabi nga po, napakaganda po na tong salita ng Diyos na ibinahagi sa atin. Ano po, na ang sabi nga po dito ay ano ba yun? 4:6. Nasaan na yung aking 4? Huwag kayong mabalis. 4:6. Huwag kayong mabalisa. Sabi doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang salita ng Diyos ay sapat na para maalis lahat yung ating mga pagkabalisa. Kaya ako din po ay may acronym. Kay Mami ay ang kay Mami ay balisa, ang akin ay pagkabalisa. Ayan. So ito po yung mga dapat nating sigurong gawin para labanan natin yung pagkabalisa. Ano po, para labanan naman natin yung pagkabalisa. Sabi po sa P, panalangin ay gawin. A, alalahanin palagi ang pangako ng Diyos sa atin. G, gabay niya ay sa atin. K, kapayapaan at kagalakan ay ating ugaliin. A, araw-araw siya'y pasalamatan. B, bawat hakbang sa Diyos natin ilaan. A, alalahanin sa Diyos ay ibigay. L, laging pasalamatan ang Diyos sa araw-araw. I, isa puso't isa isip kanyang mga salita. S, sa lahat ng pagsubok siya'y nariyan palagi. A, asahan natin ang pangako ng Diyos na di niya tayo iiwan ni pababayaan man. Yun lamang po. Good morning po sa ating lahat.